salamin sa mga karanasan ng mga Pilipino, lalo na sa mga panahong digmaan at mga kanyang kakayahan bigyang buhay ang mga emosyon at damdamin ng kanyang mga tauhan. Dumako naman tayo sa kalansay ni Genoveva de Endrosa. Ang kalansay, isang maikling kwento na isinulat ni Genova Endrosa o Matote. Si Endrosa ay isa sa haligi ng panitikang Pilipino. Kilala siya sa kanyang maikling kwento na sumasalamin sa iba't ibang aspekto ng buhay ng mga Pilipino, partikular ang mga karanasang kababaihan at kabataan. Ang kanyang mga akda ay madalas matatampok ng mga malalim na psikolohiya ng tao at matatalim na obserbasyon sa lipunan. Ang kalansay na inakda niya ay nagpapahiwatig ng tema ng kamatayan. Pagkalipas ng panahon o ng mga naiwang pagkatapos ng isang pangyayari o ang pagkatapos ng digmaan ng mga Hapon, maaaring ito ay isang metaphorical na paglalarawan sa mga alaala at nakaraan na pangyayari noong panahon ng pananakop. Dumako naman tayo sa mga kamay ni Gonzalo K. Flores. Si Gonzalo K. Flores ay isang Pilipinong makata na kilala sa kanyang mga tula sa anyong haiku tulad ng Tutubi noong 1943 at Anyaya. Maaring ang mga kamay ni Gonzalo Flores ay isang hindi gaanong kilalang akda, isang pamagat, isa pang uri ng sining o isa pang pagkakamali sa pagbanggit ng pamagat sa pangalan ay may akda. Si Gonzalo ay siya ang nagtula o nagpauna ng haiku. Kabayanihang ipinagbili ni Faustino si Galaruan. So, kilalanin naman natin si Fausta si Galaruan. Ang kaniyang ipinagbili ay isang akda ni Fausta G. Galaruan, isang kilalang Pilipinong manunulat na nagsulat siya ng mahigit 50 taon. Kilala ang kanyang nobela, maikling kwento at pang-adapt ng alamat tulad ni Bernardo. Bagamat limitado ang detalyeng available tungkol sa nilalaman ng akdang ito, ang pamagat ay nagmumungkahi ng isang kwento tungkol sa kabayanihan na may elementong pagbenta o pagpapalitan, maaring tungkol sa isang tauhan na napipilitang ipagbili ang kanyang kadakilaan, mga prinsipyo o isang mahalagang bagay dahil sa mga pangyayari tulad ng kahirapan o sanhi ng kahirapan, pagkakataon o pangangailangan ng isang tao. Ang Galaruan ay kilala sa paggamit ng tema tulad ng pag-ibig, pagmamahal sa pamilya at mga isyong lipunan upang maunawaan ang kanyang mga mambabasa. Kaya malamang na ang akdang ito ay may mensahe tungkol sa halaga ng kabayanihan sa gitna ng mga hamon sa buhay. Dumako naman tayo sa gatas at bahagyang tag-araw sa isang tahanan ni Serapin si Gunigondo. Itong pahayag ay may kaugnayan sa akda at impormasyon tungkol sa manunulat na si Gunigondo. Isa siyang kilalang Pilipinong manunulat ng maikling kwento, aktibo noong ika-20 siglo, at ang kanyang mga gawa ay kadalasang itinuturo sa mga paaralan. Ang ilan sa kanyang kilalang akda ay nagmamadali ang Maynila, si Ingkong Ganton at ang kanyang kalakian at bahagyang tag-araw sa isang tahanan. Bukod dito, ang mga tema ng kanyang mga akda ay kadalasang may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang hamon ng lipunan at mga emosyon ng mga tauhan. Kung ganun, isang tunay na akda, malamang ito ay isang may kinalaman
sa mga karanasan sa loob ng isang tahanan sa panahon ng tag-araw, kung saan ang gatas ay maaring sumagisag ng sustansya o pag-asa. Inihantulad niya ang gatas sa pagkakaroon ng pag-asa o mahalagang bahagi ng buhay ng mga tauhan. Dumako naman tayo sa Pasko ng isang bulaklak ni Del Mundo. Ito ay tungkol sa akdang Pasko ng isang bulaklak ni Clodoaldo Del Mundo Sr., isang kilalang Pilipinong manunulat, patnugot ng liwayway at tagapagtaguyod ng wikang Pilipino. Sa aktibo noong ika-20 siglo, bantay ang kanyang mga kilalang gawa at tema. Maaring akda ito ay isang maikling kwento o tula na gumagamit ng bulaklak bilang simbolo. Maari ng simbolo ng pag-asa, pagbabago, o kagalakan sa panahon ng mga Hapon. Kilala si Del Mundo sa paggamit ng elemento ng pang-araw-araw na buhay at mga simbolong kakaiba sa kultura ng Pilipinas upang iparating ang mensahe tungkol sa pag-ibig, pamilya at pag-asa. Dumako naman tayo sa Matamis na Liwanag at Dala Mo ang Liwanag ng Araw ni Marciano G. Pascual. Ito ay isang hindi gaanong kilalang akda rin, isang pamagat na may mali sa pagbanggit o kabilangan sa gawa na limitado ang pagkalathala. Batay sa pamagat, maaaring ito ay isang tula o maikling kwento na gumagamit ng liwanag bilang simbolo, pag-asa at pag-ibig at pagbabago, kung saan matamis na liwanag ang maaaring sumagisag sa isang mahinahon at kaaya-ayang karanasan. Ang liwanag ng araw naman ay isang malakas at makapangyarihang puwersa na magdudulot ng paglago at pag-ilaw sa bagong pag-asa. Ang pag-ibig, dumako naman tayo sa pag-ibig sa isang bangkay ni Fernando L. Samonte. Ito ay isang si Fernando Samonte ay isang Pilipinong manunulat na nakatanggap ng parangal mula sa Carlos Palanca Memorial Awards para sa panitikan noong 1955 hanggang 2001. Batay sa pamagat at sa mga karaniwang tema ng kanyang mga akda o mga sulat, maaaring ito ay isang maikling kwento o tula na gumagamit ng bangkay bilang simbolo na maaaring isang nakaraang pag-ibig, isang hindi natupad na pangarap o isang elemento ng misteryo at kalungkutan. Maaaring ito ay tumatalakay sa pag-ibig na patuloy umiiral kahit na ang isa o parehong partido ay wala na sa mundo o sawi na sa pag-ibig o sa mga emosyong kaugnayan sa pagkawala at pag-alala sa taong minamahal. Ang huli naman ay nagtago si isa ni Flor Trinidad. Kung nagtago si isa ay isang akda niya, maaring ito ay maikling kwento o tula na tumatalakay sa isang tauhan na nagtago dahil sa takot, pangangailangan, proteksyon o isang lihim na kailangang itago. Maaari rin ang Flor Trinidad ay isang manunulat o may pagkakamali sa pamagat ng akda. So doon sa Flor Trinidad, ito ay sumisimbolo lamang sa nakatago, sa word pa lang o sa salita pa lang nakatago. Dito na yung na mga Pilipino ay natakot talaga noong tayo ay sinakop ng iba't ibang bansa, lalo na nung panahon ng Hapon. Yun lamang po at maraming salamat.